Samantala, binisita naman ni Vice President Binay ang mga biktima ng bagyong Pablo sa Davao Oriental. Ang naturang lalawigan ay isa rin sa mga malubhang sinalanta ng bagyo. Mareport si Eddie Arellano ng PTV Davao. Alas 11 kaninang umaga nabigla ang mga biktima ng bagyong si Pablo nang biglang dumating ang pangalawang Pangulo ng Bansa, Jejomar Binay, sa mga bayan ng Baganga, Katiil at Buston upang personal na makita ang sitwasyon ng ating mga kababayan na labis na apektuhan ng naturang bagyo. Ang mga mamamayan sa Katiil, Baganga at Buston na labis na pinsala at lumusong sa putik upang makisalimuha sa mga tao. Siniguro naman ni BP Binay na maraming tulong na darating, kagaya ng mga materialis na magagamit sa pagpatayo ng kanilang mga kabahayan, mga tulong pinansyal ng ating gobyerno para sa mga napiktang pamilya, kagaya ng tig 10,000 pisong tulong ng DSWD sa mga namatayan, at higit sa lahat, ang tulong ng Pag-ibig Fund sa mga biktimang mga miyembro. Pagka ikaw ay Pag-ibig member, tapos nagpagawa ka ng bahay, umutang ka sa Pag-ibig, yung bahay mo na nasira, babayaran ng insurance yun. Ngayon, yung iba naman, yung Pag-ibig members, pwedeng mag-apply ng calamity loan at saka yung personal loan. Ayon sa pangalawang Pangulo na nais ni Pangulong Simeon Benigno C. Aquino III na matugunan kaagad ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Davao Oriental. Ayon sa kanya, nalaman nila sa Manila ang mga pangyayari dahil sa mga ulat. Ngunit ang hindi naibalita ay ang danyos na naidulot ni Pablo sa 500 ektaryang sakahan na labis na napinsala. Kasama na rin ang kawalan ng komunikasyon at di sapat na mainom na tubig. Kailangan magawan ito ng paraan ayon sa pangalawang Pangulo. Ang hindi nababanggit sa amin sa Manila ay yung agriculture dito. From here, I have to meet the banana growers. I saw for myself sa helicopter. Daming baksak na hindi masyadong nababanggit yun. Yung agricultural damage, it will take years para makapatubo ka na naman ulit ng mga punong kahoy. Nagdurugo ang kanyang puso at muntik ng maiyak nang nakita niya ang kalagayan ng mga mamamayan ng 3 bayan. Pinigil lang siya ng mga sundalo nang mapansin ng mga ito na siya ay mag-umpisa ng lumuha. Nagpigil lang ako Maiiyak na rin ako dun sa hindi ko talaga, sabi nga nung mga sundalo, parang Hiroshima yung Katiil na yun. Tapos yung Baganga, talagang nakakaiyak talagang nakakaiyak. Isa naman sa labis na napinsala sa Katiil ay ang bahay ni Gobernador Cura Malanyaon. Ngunit baliwala sa kanya ito dahil ang importante ay ang kanyang mga kababayan na labis na nagdurusa. So yun ang mga concerns namin ngayon, like bringing all the food supplies to all the affected areas, medicines, nurses, doctors, gano'n, tents, kasi karamihan doon ng ating mga structures walang bubong, no? So including the hospital, so walang naiwan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.